isang teknik o isang sekreto ko o isang paraan ko para mapalaki ang aming problema, ang aming negosyo, ang aming salon business ay ang Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at meron akong 4 na taon na karanasan sa pagpapatakbo o pagpapalaki ng aming negosyo, ang salon business. Pero ang kakaiba rito is wala akong alam sa kahit anumang serbisyo. Kaya kung gusto mong matuto paano palakin ang salon business mo, click mo yung like and follow. Tara, let's go! Noong 2017, nag-start ako ng negosyo, isang sari-sari store business dito sa Digos. Ang gusto ko lang naman nun, kumita, magkapera, magkabili ng mga bagay-bagay, at makakain ng masarap syempre. So habang tumatagal yung aking negosyo, isang sari-sari store, inabot siya ng 1 taon. Pagkalipas ng 1 taon, yun na, alam nyo na, nalugi na. Nalugi yung negosyo ko, nagsara dahil sa maraming problema. Walang benta, walang magbabantay, at walang plano, walang pangarap, walang goal, walang mission. Kaya iyan yung isa sa mga dahilan o sikreto ko ngayon, paano palakin ang iyong salon business. Kung meron kang business ngayon o services business, barbershop, motor shop, o salon business. Kung meron kang salon business ngayon at nahihirapan kang palakin, ituturo ko sa inyo ang mga sikreto. Pero pinakauna talaga, no? Kung gusto mong magpalaki ng isang negosyo, unang rule talaga dyan, unang teknik o unang sikreto dyan na dapat mong malaman ay hindi ko sasabihin. Ang unang teknik ko dyan o unang sikreto ko dyan, unang-una, mangarap ka. Mangarap ka. Yan lang. Mangarap ka. Napakadali, di ba? Pero alam mo bang hindi lahat ng negosyante o nag-start ng negosyo o nagpapatakbo ng salon business ay may pangarap? Hindi lahat nandun. Alam mo, meron akong kakilala. Dating tauhan namin to dati. O kasabay rin namin to, pero nauna siyang nagsariling salon. Naging parte to ng aming company noong mga 2017, 2018. Kasi, noong 2016 kasi, nagiging part owner na kami ng isa sa sikat na salon dito sa Mindanao. At kami yung nagpapatakbo ng 3 branch. Panahon ng mula 2016 hanggang 2021. So, meron kaming mga tauhan noon na umalis at nagsarili. Meron siyang branch dito lang din malapit sa Digos. Siguro mga 2. Pero, hindi lumaki yung negosyo niya. Hindi lumaki as in, sa sobrang hirap siguro ng problema na pinagdaanan niya, umabot lang ng siguro mga 2 o 3 taon yung buhay ng negosyo niya. May branch siya dito sa Digos noon at may branch din siya sa ibang lugar. Sa Bansalan yata. Pero, hanggang dun lang. Hanggang ngayon, pagkadating ng 3 taon, nalugi na siya, nagsara na. sorry. Ay, nagsara na. So, sa tingin ko sa kanya, kasi nung kinakausap ko siya, tinatanong namin kung ano ba yung gusto niya, ano ba yung goal niya, ano ba yung plano niya, ano ba yung pangarap niya. Ganun lang din sa dati kong kwento. Yung pinakauna kong kwento tungkol sa sari-sari store business ko. Ang pangarap ko lang noon kumita, bumenta, makabili ng mga bagay-bagay. Ganun din sa tauhan namin dati. Ang goal lang niya is kumita, bumenta, makabili ng mga bagay. Yan lang. Hanggang dyan lang. So, yung pangarap niya yun lang. At kung mapunta ka na kasi sa pangarap na yun, halimbawa, nakarating ka na doon, nabili mo na, nakabili ka na ng mga bagay, nakabili ka ng sasakyan, o nakapasyal ka na, nakagala ka na, nakuha mo na yung gusto mo. So, ang kasunod niyan, wala. Wala na, kasi yan na yun, di ba? O, wala nang karugtong. So, hanggang sa malugi yung negosyo mo, babagsak kasi nawalan ka na ng gana Wala ka ng motibasyon, nakuha mo na yung gusto mo. So, ang punto ko dito, kung gusto mong mapalaki yung negosyo mo, halimbawa salon owner ka ngayon, o barbershop, o motor shop ka,
services ka ba? Gusto mong mapalaki yung negosyo mo? Unang-una talaga, mangarap ka. Mangarap ka ng napakalaki. Nasa sobrang laki. Kaya yung ibang negosyo, napapansin nyo, may mga vision, may mga mission doon sa company nila. Kasi kasama yan sa pangarap. Kasama yan sa ano ang gusto mo. Kasi kung ang goal mo lang is kumita ng pera, pag meron ka na yan, wala na. Bye na. At mawawala na rin yung negosyo mo. Kasi kung ang pangarap mo lang ay maliit, kakainin ka ng ibang negosyong may malaking pangarap. Sigurado yan. Kakainin ka, lalamunin ka. At sa usapang malaki ang pangarap, isa sa goal namin, isa sa pangarap namin sa aming negosyo, ay magtayo kami ng branch na hindi lang isa. Hindi lang 3, hindi lang 4. At sa usapang salon, pangmalakasang salon, open na po ang ating Turil branch sa Davao City, Agton Street. At grand opening natin ngayon, June 28, 2025. Beside lang siya ng video, kaya malapit. Madali lang makita. Malapit lang talaga, nasa gilid lang ng highway. At sa usapang pangarap, ang pangarap namin sa aming negosyo, sa inumpisa naming salon, ay hindi maliit. Sobrang laki nito, na kung sasabihin ko sa inyo, ay matatawa ka na lang. Na masasabi mo, kaya ba? Imposible kaya yan? Ang hirap niyan. Ang hirap kaya? Oo. Tama, totoo. Pero, yun na nga, hindi lahat may pangarap. At ang goal naman ay hindi lang isa, hindi lang 3, hindi lang 4, hindi lang 10, kundi mas marami pa. Kaya yun yung pag-uusapan natin. At tatrabahuin natin mula ngayon hanggang makarating tayo doon. Yan yung pangarap na hindi mauubos. Yan yung mga plano natin. Yan yung mga sikreto. Yan yung mga diskarte para mapalaki ang iyong negosyo. Kwento ko na lang din sa inyo. Noong nakaraang 2 taon na siguro. Hindi, mga isang taon lang. Meron din kaming tauhan na umalis kasi nagsarili siyang salon. Ngayon, sabi ko, wala namang problema dyan. Na magtayo ka ng salon, wala namang problema. Ang tanong ko lang, gaano kalaki yung pangarap mo dyan? Gaano kalaki yung plano mo dyan? Anong goal mo dyan? Anong gusto mo mangyari dyan? Kung ang goal mo lang 1, 2 pwesto ng salon, tumigil ka na lang, magtrabaho ka na lang sa ibang salon. Alam mo ba kung bakit? Pampagulo ka lang sa mga nandyan eh. Dagdag ka lang na competitors dyan. Kaya kung gusto mong mapalaki yung negosyo mo, yung isang negosyo mo, halimbawa salon business ka ba, katulad sa amin, mangarap ka ng malaki. Nasa sobrang laki, nakakatawan na sa ibang tao. At isa sa mga pinaniniwalaan ko sa buhay, kung gusto mo, halimbawa kung gusto mong umasenso, gusto mong yumaman, gusto mong mapalaki yung negosyo mo, salon ba yan, barbershop ba yan, motor shop ba yan, mangarap ka at trabahuin mo. Wala nang ali-alibay, wala nang kasi ganito, kasi ganyan, wala, alibay na lang yan. Kung gusto mo, trabahuin mo. Dahil ang pagnenegosyo ay napakalaking problema. Nasa sobrang problema dito, minsan, magsasalita ka na lang mag-isa. Kaya, wag kang kampante na magsalita mag-isa kasi baka nabaliw ka na. At solusyonan yung bawat problema dahil ang pagpapalaki ng negosyo karugtong yan ng pag-solve ng bawat problema. Yan lang, magandang umaga. At kung gusto nyo palang mapalaki ang negosyo, gusto nyo matuto paano mag-umpisa, paano magpatakbo, magpadami ng salon business, kahit hindi ka isang magaling na sa serbisyo ng salon, follow mo ako at like, share na rin para yung iba matuto. Step 5, huwag kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Bye-bye! Trabaho pa tayo.